Katawa. Yeah. Punta naman tayo sa social studies. Bakit naman minajor mo yung social studies? Hilig ko rin yan eh. Kasi nga, nung time na yun, my mother wanted me to be a lawyer. Sorry, ma. Pero, ako, I really don't like na may isa lang akong option lagi. So, instead of getting pol sci, which is after nun, parang matek na kailangan. Right? Ako, parang, yun, nag-eduk muna ako. Sabi ko, mag-social studies na lang. So, kinonsider mo rin as pre-law yung education? Social studies. Yeah, okay. social studies. So, yun. At saka interesting siya eh. Like, for me, lahat ng interest ko, doon talaga siya. Doon din. So, ibig sabihin, nung high school ka, talagang social studies na rin ang hilig mo? Oo, kahit na yung teacher ko nun, parang grabe, boring na talaga nito, man. Pero nakakatuwa siya. Yung subject ka. Tapos, nakakatawa pa doon, ayoko lang mag-English major. Kasi parang lahat sila nagmamadali sa English, man. Parang kailangan English major ka. Kasi parang yun yung medyo superior sa education eh. Dapat English major ka. Tapos parang ako hindi ko talaga gets. Hindi ko talaga gets. Pero ngayon, nakikita ko naman na yung importance, form sa paggamit ng English literature, which I also love. Pero lahat yun, karamihan doon, pasok din sa social studies. So, parang ako, yun. Tsaka baka talagang gala na ako ever since, no? Hindi lang, kasi kailangan nasa field ka pagka social studies. Right? Hindi lang ako mahilig mag-travel sa places even through time, and ideas. I like exploring. Ang galing, no? Kasi parang from a very young age, talagang alam mo na yung gusto mong gawin. At talagang may tapang ka para gawin yung gusto mong gawin eh. Kasi bihira rin yung ganun eh. I think that's something na na-impress sa akin ng dad ko. Like he really trusted me. Like, kung anong gusto ko, parang okay, sige, kaya mo yan. Ganito, ganyan. Tapos, yun, di ko rin alam eh. Parang, game lang. Go. Ito talaga interesting. Tsaka for me, pag hindi kasi talaga ako interested, I cannot. Hindi mo kayang pilitin yung sarili mo. Ganyan din ako. Totoo. Maging resentful ako. So, siguro, I listen a lot to like, what I really feel that time na. And, I always end up naman na, okay, good decision. Galing, ganyan. Medyo ganyan din yung mga nangyayari sa buhay ko. Na parang ako yung tipo ng tao na pag gusto ko, walang kahit anong external influence yung makakapagpabago ng gusto kong gawin. Tsaka lahat naman ng maiging decision natin. Well, of course, unless you commit a crime, no? Lahat naman ng mga major decisions natin, eventually, it will just end up either you're successful or if you fail, you try again or you lipat ka ng iba. Lipat ka ng iba, Siguro, mayroon din akong ganon na there's always time for like, yeah, I think that's ang ganda. Meron yung pinaka-paborito kong kanta, yung Stairway to Heaven ng Led Zepp. Pinaka-paborito ko line din yung yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Yeah. Lagi kong yun, na parang, sige, kahit ano naman desisyon ko, hindi ko magkamali. Wala namang mali sa pag-try. Parang ganun. Ano naman, alam ko yung masters mo ang kinuha mong masters, anthropology. So, ano naman yung nag-spark ng interest mo sa anthropology? Sobrang nagulat ako. Like, well, anthropology. Kasi I really enjoy studying or observing. So, siguro nung time na yun, kailangan na talaga mag-masters. Kasi sa education, di ka naman pwedeng umangat kung wala kang MA. Yun. So, I started thinking na I have to take something, and yun lang talaga yung laging umano sa akin, take this. Tapos, whenever I would be somewhere, I would always be observing. Like, always observing, always wondering, always thinking. Minsan nga hindi ko na-enjoy yung buhay ko nag-iisip na lang ako. Me too! Parang I just keep thinking, Like, gift and curse yan. Andito ka lang,
Pero parang, bakit kaya ganito ganyan? Tapos you start connecting. Sabi nga ng nanay ko, sobrang ka na sa talino eh. Parang feeling niya yung nagkaroon ako ng anxiety. But it could be, pero yun. Pero naman ata yun eh. Medyo common denominator ng mga matatalinong tao yung anxiety eh. Kasi syempre pag active yung brain mo, pagka naging negative yung thoughts mo, lagi reklamo sa akin ni Jimbert yun eh. Mga di ko na dapat pinag-iisipan, iniisip ko pa. Oo, wala lang, no? We should be paid for that. Oo. Mag-overthink. Bayad mag-overthink. Actually, kaya ako nag-podcast eh. Kasi feeling ko, lahat ng ideas ko, pwede kong ma-share ng freely dito eh. Yeah. O kaya may nakasaksak sa'yo, no? Habang nag-iisip ka, may kuryente na. May energy coming from you. Who knows? Feeling ko kaya yung mga anxious na tao dyan, balay nyo, someday. Hindi, pero kasi, di ba, parang kung sa energy lang naman, kunyari, pagbubay ng calories. Kasi diba lahat naman ng energy, lahat ng fuel ng katawan natin is calories. So the mere fact talaga na isip ka ng isip, medyo nagbabahin ka talaga ng calories. So may energy ka talagang pinoproduce at iniisip. Imagine mo yung mga teachers no? Hindi lang yung trabaho nila yung nakukuha ng school from them. Pati yung stress, no? Sa kanila rin galing. They power up the whole school. Hindi, tsaka ngayon, nare-realize ko yung kuryente sa school galing din sa teachers. Nare-realize ko, yung mga teachers ko dati, sobrang saludo kasi ang hirap maging teacher. Kasi sobra talaga. Ako isa ako sa mga gagawang estudyante dati. Like, so parang talaga, grabe, no? Parang injure nila yun. Kasi dati, nagpapaiyak kami ng mga teacher. Yeah, sorry grabe. Po, mahal na mahal namin kayo. Ito naman. Bigla nagka-realization. Saan na tayo?